Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me Ace. Kuya E, madalas po akong makapakinig sa inyo bago matulog at na-amaze ako kadalasan sa mga kwento. Tagos sa puso ang pagbabasa mo. Minsan, naiiyak ako at syempre, minsan ay may halong init sa katawan. Sana po ay magtuloy-tuloy po ang inyong ganitong content na siyang nakaka-relax sa amin. Kuya E, tulad po ng madalas kong naririnig sa inyo ay ang pagkahilig o pagkaakit sa mga uniformed personnel. Ewan nga ba bakit ganun? Pero ganun din ako. Napapatingin sa mga malakas ang dating na unipormadong tao tulad ng ibabahagi ko po sa inyong kwento. Kuya E, naglalakad po ako sa isang malapit na subdivision nang ako'y mapasilip doon sa tao sa guardhouse. May CQ doon na itago natin sa pangalang Ernie. Si Ernie ay tila ba naglalaro sa edad na 25 to 30 years old pero nalaman kong 38 na pala siya. Matika si Ernie, palangiti. Yes, Kuya E, nginitaan niya ako. Masasabi ko, binihag ni Ernie ang puson, puso ko. Hanggang sa doon na ako madalas na dumaan. Mula sa ngitian, batian, hanggang sa nagkaroon na kami ng pagkakataong magkwentuhan. Magiliw si Ernie. Alam ko sa lahat pero hindi ko inaasahan ang kanyang alok, Kuya E, isang beses na mapadaan ako. Kung nag-iinom raw ba ako? Sabi ko oo naman po. Sinabi sa akin ni Ernie na kung gusto ko raw pumunta sa Sabado at birthday kasi niya. At huwag ko na siyang pupuin. Sabi ko naman ay titingnan ko. Pero sagot niya ay huwag mo nang tingnan. Sabado naman at sure na free ka. Sa madaling salita, Kuya E, napapayag naman ako ni Ernie. Dumating ang araw ng Sabado. Hindi ko inaasahan na ako lang pala ang bisita niya. Sabi ko, ako lang pala ang bisita mo? Sagot naman niya ay bakit? Ayaw mo ba? Sabi ko naman, ay akala ko lang naman kasi marami tulad ng mga kasamahan mo. Sabi niya ay hindi naman pwede dahil may mga duty sila. Tinanong ko si Mang Ernie kung talaga bang birthday niya at doon nga ay pinakita pa niya sa akin ang kanyang ID. Naglalaman na nakalagay ang kanyang kaarawan na mismong nung araw nga yun ng Sabado. Doon ko nalaman, Kuya E, na si Ernie pala sa edad niyang yun ay single na single. Kuya E, nasa malayo ang kanyang mga magulang at pamilya at mag-isa siya sa apartment. May handang pulutan si Ernie at isang boteng alak. Natuloy naman kami mag-inom, Kuya E, pero mas nag-init ako sa pagtanggal niya ng kanyang sando. Namumuo ang abs ni Ernie. Hanggang dumating sa punto na napagkwentuhan. Paano nga ba kami nagsimula na magbatian? Sabi niya sa akin siguro, gusto mo ako, na siyang kinabigla ko. Sinabi ko kung paano niya nasabi. Sa tingin pa lang daw parang gusto ko na siyang kainin. At ngayon daw ay handa na siya. Nanginig ang laman ko, Kuya E, that time kasi nga sa mga salita niya na nagpapahiwatig siya na okay lang na lumantak. Kuya E, sa pagpapatuloy ng inuman, nakakalahati na yung bote ay nagpaalam si Ernie na maliligo lang. Wag daw akong aalis at doon na matulog. Sabi ko uuwi na ako, pero sagot niya, ayaw mo ba? Lalo akong kinabahan kasi alam kong siguro nasa kasagsagan na ng dulot ng alak si Ernie. Hinintay na matapos hanggang nakita kong lumabas siya ng banyo. Walang anumang kasuotan ang Ernie. Napakaganda ng katawan. Lalaking lalaki.
tara na dito. Nagpunas lang si Ernie, pinatay ang ilaw, binuksan ang tila ba lampshade sa bahagi ng higaan. Nag-init na rin ang aking katawan at doon Kuya E, hindi na pinalampas ang pagkakataon. Mula leeg pababa, amoy sabon, lalaking lalaki. Hindi ko mapaliwanag ang mga pangyayari. Lahat ng pwedeng lantakan ay nilantakan ko na Kuya E. Iba ang gabing iyon, para akong nanalo dahil sa panalong-panalo si Ernie. Nang lantakan ko siya at tumagal, sinabi niya na wag muna daw pasabugin ang bulkan. Hiniling kung pwede raw bang mag-enter the dragon. Sinabi ko kay Ernie na baka di ko kayanin. Hindi man kasi siya yung long super sa taba naman iyon. Ready ako noon dahil naglinis ako bago ako pumunta. Naging swabe Kuya E at in-enjoy ko lang yun hanggang sa naramdaman ko ang pag-agos ni Ernie. Iba, sabi ni Ernie, ano ba yan? Asawa na kita. Yung alam mong pabiro pero pwede na rin. Yes Kuya E, in-enjoy ko siya at ganun din siya sa akin na ready lagi ang lagusan sa pag-enter ng dragon. Parang libangan ako ni Ernie. Pero ganun din naman ako sa kanya na minsan pinapanood pa niya ako sa paglantak. Ganun ang naging samahan naming dalawa sa loob ng 3 taon, Kuya E, bago siya ma-reassign sa probinsya. Kuya E, minsan nagme-message si Ernie na namimiss daw niya ang mga ginagawa ko pero anong magagawa ko? Malayo na kami sa isa't isa. Sabi ko kay Ernie, baka tama na o time na para mag-asawa na siya namang ginawa niya. Last update niya sa akin, kinuha pa akong ninong ng anak niya which is okay naman sa akin. Hanggang doon na lang yung relasyon namin but ang mahalaga ay may friendship pa rin na maituturing sa aming pinagsamahan dahil mabait din naman si Ernie. Last year naman, Kuya E, napasyal si Ernie malapit sa place ko. At tulad ng inaasahan ko ay may magaganap na naman. Sa akin nagstay si Ernie Kuya E at sinulit namin ang magdamag at sabi nga, inubos ang krema dahil sa baka matagalan na naman bago muling magkita. Kuya E, pinadalhan ko ng pamasko ang aking inaanak. Yes Kuya E, kumpare with benefits ang peg namin ni Ernie. Nakakatuwa lang na nakaredy pa rin siya at willing na mag-happy-happy kapag nagkasama kami. Till next time Kuya E, Ace. Ano ba masasabi ko? Nakakatuwa din na at least man lang, 'di ba, kahit hindi kayo yung relasyon nyo wala naman ay bilang magkaibigan at naging ninong ka pa talaga nung kanyang anak. Well, maraming salamat sa iyo, Ace, at sana ay marami ka pang maibahaging kwento sa amin. At muli, sobrang maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.